100 Rafale fighter jet SAMP-T air defense system, missile at bomba sa eroplano. Nilagdaan ni na Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine at leader ng Pransya na si Emmanuel Macron ang kasunduan para sa pangmatagalang kooperasyon ng kanilang mga bansa. Sa kasunduang ito, balak ng Ukraine na bumili ng napakaraming kagamitang militar at armas mula sa Pransya. Ngunit hindi lang ito ang dapat malaman tungkol sa kasunduang ito. Lahat ay pinag-uusapan ang 100 fighter jets depensa sa himpapawid at iba pa. Sinabi ni Macron na pagsapit ng Pasko, lilipat ang koalisyon ng mga desidido sa bagong yugto ng pagpapalawak ng puwersang militar ng Europa para sa Ukraine. Kasabay nito, sinabi ni Macron na may nilagdaang dokumento kung saan inihayag ang ganap na pagpapanumbalik ng sandatahang lakas ng Ukraine pagkatapos ng paglagda ng tigil putukan. Ayon sa kanya, mahalaga ito para labanan ang posibleng agresyon ng Russia. Iminungkahi ng Eurocommissioner sa Depensa na gamitin ang hukbong sandatahan ng Ukraine sa pagtatanggol ng silangan. Ayon sa Ukrainian. Ang pangalan niya ay Alexei Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa episode na ito, at mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon namin inilalathala ang mga balita agad-agad kapag may dumating. Kung gusto ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong paraan ng donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. At maaari rin ninyong gamitin ang QR code na nasa inyong mga screen. Nilagdaan ni na Vladimir Zelensky at Emmanuel Macron noong Lunes ang deklarasyong magpapalakas sa depensa ng Ukraine kabilang ang pagbili ng 100 Rafale fighter jets mula Pransya para sa Kyiv sa loob ng 10 taon. Ayon kay Zelensky, binibigyan ang Ukraine ng dokumento ng pagkakataon na makabili ng SAMP-PTI air defense system, radar, air-to-air missile at bomba sa eroplano. Ngayong taon din magsisimula ang mga magkasanib na proyekto sa pagitan ng mga industriya ng depensa ng dalawang bansa. Magkasama nilang gagawin ang mga drone na pang-intercept. Dagdag pa ni Macron, ang Ukraine ang unang bansa sa lahat ng mga umorder na makakatanggap ng makabagong air defense system na SAMP-PTI na kasalukuyan pang dinidevelop. Ayon sa kanya, kahit dinidevelop pa ang bagong SAMP-PTI air defense system, pumayag ang Pransya na unang ipadala ito sa Ukraine. Sunod ay ang pahayag ni Macron. Alam na ng Ukraine ang mga katangian ng air defense system na ito, pero ngayon ay magkakaroon ito ng mga bagong pinahusay na katangian. Sa madaling salita, hindi pa natin agad makukuha ang mga air defense system dahil kasalukuyan pa itong dinidevelop. Ayon kay Zelensky, inaasahan ng Ukraine na makakatanggap ng 8 sistema mula sa Pransya. Pero ang pinakaimportanteng kasunduan na siyang nagdulot ng pinakamaraming ingay ay tungkol sa planong pagbili ng 100 Rafale na fighter jets. Sa totoo lang, biglang tumaas ang halaga ng stocks ng kumpanyang Dassault na gumagawa ng mga fighter jet na ito. Kaagad matapos ang pagpirma ng memorandum. Ngunit gusto ko agad linawin na ang deklarasyon ng intensyon ay isang pampulitikang obligasyon. Hindi ito isang kasunduan sa pagbili na gagawin pa lang sa hinaharap. Gayunpaman, ayon din sa pahayag ng Palasyo ng Elysee, nakasaad na ang kasunduan ay naglalaman ng probisyon para pondohan ang transaksyon gamit ang mga programa ng European Union at ang planong paggamit ng mga nakapirming ari-arian ng Russia na hanggang ngayon ay hindi pa pinapayagan ng European Union. Gusto ko ring ipaalala na pumirma na si Vladimir Zelensky ng kasunduan sa Sweden para sa posibleng pagbili ng hanggang 100 at 50 Gripen E fighter jet sa susunod na dekada. Ibig sabihin, may mga memorandum na tayo para sa 200 at 50 kanluraning fighter jet, pero ang pondo para sa pagbili ng Swedish fighter jet ay nakadepende rin sa mga nakapirming ari-arian ng Russia. Para sa akin, tusong galaw ito ng grupo ni Zelensky na para bang sinasabi nilang pwede nang ilagay ang mga order. Mismong mga bansang Europeo ang kikilos para kumpiskahin ang ari-arian ng Russia at bayaran ang mga order mula sa sarili nilang tagagawa. Ilang salita tungkol sa mga fighter jet na Rafale. Isa itong mabigat na eroplano dahil ang kapasidad ng karga nito ay kahanga-hangang 5,000 tonelada.
Mas mababa ito kaysa sa Amerikanong F-15 pero mas mataas naman kumpara sa lahat ng iba pang kanluraning eroplano. Sa bawat lipad, mas maraming armas ang kayang dalhin ng Rafale kaya mas epektibo ito sa labanan. Ang bagong bersyon ay tugma sa katangian ng henerasyon 4++. Tulad ng nabanggit, magandang dagdag siya sa mga Swedish Gripen, pero hindi lang iyon ang napagkasunduan. Inanunsyo ni Macron na ang multinasyonal na koalisyon na nagtatrabaho para sa mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine ay nagpaplanong lumipat na sa bagong yugto ng pagpapalawak ng puwersa pagsapit ng Pasko. Ikinuwento ni Macron na ang punong himpilan ng koalisyon para sa suporta sa Ukraine na malapit lang at nasa ilalim ng pamumuno ng Pransya at ng United Kingdom ay ganap ng gumagana sa loob ng ilang linggo. Narito ang kanyang sinabi. Ang punong himpilang ito ay bunga ng ating pagtatrabaho para sa mga garantiya ng seguridad sa ilalim ng mga koalisyon ng mga nagnanais. Nakarating na tayo sa isang plano ng aksyon at 60 na tagapag-ugnay ng pagpaplano ang nagtatrabaho na sa Paris ngayon. Sila ang nagkoordina ng mga ambag at gawain ng koalisyon para sa lakas. Layunin ng koalisyon na ihanda ang pagpapakalat ng puwersang magtitiyak ng seguridad matapos ang tigil putukan sa distansya mula sa linya ng banggaan. Kasama rito ang suporta at pagpapanumbalik ng sandatahang lakas ng Ukraine para maiwasan ang bagong agresyon ng Rusya. Handa na kami at ayon sa plano, ngayong Pasko lilipat kami sa bagong yugto ng pagpapakalat ng puwersa. At doon, partikular kong napansin na si Macron. Nag-anunsyo ng pagbabalik ng sandatahang lakas ng Ukraine matapos ang tigil putukan. Si P, ang dokumentong nilagdaan natin ngayon ay umaangkop sa bagong yugto ng reintegrasyon at pagpapanumbalik ng sandatahang lakas ng Ukraine matapos ang tigil putukan. Upang mapalakas ang sandatahang lakas ng Ukraine at maiwasan ang bagong pananakop. Umaasa rin kami sa paglikha ng mga European na kasangkapan sa larangan ng depensa, partikular ang kasangkapang SAFE, kung saan nais naming magbigay ng European na pribilehiyo at ponduhan ang depensa. At dagdag pa ang kasangkapang ERA, ang ERA Fund, kung saan nais naming ilaan ang pondo partikular para sa mga pangangailangang pangdepensa ng Ukraine. Lahat ng ito ay nagpapakita na walang magaganap na demilitarisasyon ng Ukraine gaya ng pinapangarap ni Putin. Ngunit kasabay nito, magkakaroon ng integrasyon ng sandatahang lakas ng Ukraine sa mga puwersang pangseguridad ng Europa. Kung magkakasunduan sa Ukraine, maaaring ipadala ang sundalong Ukrainian para bantayan ang silangang hangganan ng European Union laban sa Russia. Inanunsyo ito ngayong araw ni Andrius Kubilius, Eurocommissioner sa usaping depensa. At ayon sa kanya, maaaring maitalaga ang ilang bahagi ng sandatahang lakas ng Ukraine malapit sa brigada ng Bundeswehr sa Lithuania. Narito ang kanyang sinabi. Magiging maganda kung ang nasubok na sa labanan na hukbong sandatahan ng Ukraine ay handang manatili sa lahat ng bansa ng ating rehiyong hangganan pagkatapos maibalik ang kapayapaan sa Ukraine, malapit sa brigada ng Aleman at sa mga umiikot na batalyon ng Amerikano. At alam nyo, may mga tao bang nakakakita ng manipulasyon sa pahayag na ito? Malakas na ang propaganda ng Rusya na hindi kayang ipagtanggol ng Europa ang sarili at ginagamit lang ang mga Ukrainyano sa digmaan. Ang nakikita ko naman sa pahayag na ito ay ang integrasyon ng sandatahang lakas ng Ukraine sa sistemang pangseguridad ng Europa na hindi maiiwasan kung gusto nating sumali sa NATO at sa European Union. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments sa ibaba. Mag-subscribe, pindutin ang bell at i-like ang channel. Yun lang po. Ingat kayo. Paalam sa lahat.